Praise God. Yun, alam ko naman na na-bless ang bawat isa sa ating pag-aawitan. Tunay na napakasarap umawit sa ating Panginoon. Yan yung way, yung ating guide para kumonekta sa presensya ng ating Panginoon. At yun po, di ko na po patatagalin. At alam ko na kanina pa ready ang ating Tatay Oscar para sa kanyang Word of God sa araw na ito. Sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4, "But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Amen po? Tara po, nawa po ready ng lahat ang ating mga puso't isipan na makinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tinatawagan ko na po ang ating tatay, ang haligi ng TCFIN, ang ating utihing pastor, Oscar Unati Laab. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tay, sa inyo pa mikropono tayo. Praise God. Hallelujah. Marinig ba ninyo ako? Meron bang audio? Amen. Opo, tay. Okay, praise God. Magandang umaga dyan sa atin, sa lugar ng Gitnang Silangan. At dito po sa atin sa Pilipinas, magandang hapon din po sa mga nakakonect sa ating online. No? So, isang mapagpalang araw sa lahat, patungkol pa rin sa pananampalataya or faith ang ating subject. At according to Hebrew chapter 11 verse 1, ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see." So mga kapatid, sa lahat ng taong nakasalamuha ni Jesus noong siya ay nasa lupa, kaunti lamang ang kanyang pinuri dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa Matthew chapter 8 verse 10, may isang tao na talagang nagpamangha sa ating Panginoong Hesus. Ito ay isang Romanong centurion. No? So, according to Matthew chapter 8 verse 10, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa buong Israel ay wala pa akong nakitang pananampalatayang kasilaki nito." Ang anak ng Diyos ay namangha, ngunit hindi siya namangha sa kayamanan ng tao, sa mataas na pinag-aralan, sa posisyon sa gobyerno, o sa mga reliyosong gawa. Ang nagpamangha kay Jesus ay ang pananampalataya ng isang tao. At higit na kahanga-hanga, ang taong ito ay hindi isang religious leader. No? Ang centurion ay hindi isang religious leader ng mga Hudyo. Hindi siya propeta, hindi siya isa sa mga alagad ni Jesus. Siya ay isang Romanong opisyal, isang hintil, hindi siya mananampalataya at itinuturing na outsider sa lipunan ng mga Hudyo. No? Isa siyang kapitan, kung sa atin pa sa panahon natin ngayon, kapitan ng mga sundalo. No? So, ngunit sa kabila nito mga kapatid, ang kanyang pananampalataya ay naging halimbawa para sa lahat ng mananampalataya hanggang sa ating panahon ngayon. Ngayong araw mga kapatid, pag-aralan natin ang kamangha-manghang pananampalataya ng centuryong ito. We will study the amazing faith of this centurion. No? Matutuklasan natin kung ano ang katangian ng kanyang pananampalataya at kung paano rin natin maisabuhay ang ganitong uri ng pananampalataya sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Naway buksan ng Diyos ang mga puso natin, mga puso ninyo, no? Upang matuto at lumago sa pananampalataya na magbibigay lugod sa Kanya. Sabay tayong basahin ang ating teksto
Magsimula po tayo sa Matthew chapter 8 verse 5 at magtatapos sa verse 13. Sabay-sabay po nating basahin. Magbasa din kayo dyan. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Verse 6, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta roon, siya ay pumupunta. At ang isa naman, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi po pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Verse 13, lumundag na tayo sa verse 13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. So, sa oras ding iyon ay kumaling ang katulong ng kapitan. Tayo po ay manalangin at limuko muna tayo. Dami natin ang pasensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Father God, we bless you. We magnify your name. Lord, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the last, O God. Father, in the name of your Son, Jesus, and the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, Father, I lift up unto you, O God, the message, Lord, that you impress into my heart to share to your people, or to teach to your people, to encourage them, Lord, to strengthen their faith, O God, and trust in you, Lord. Father, I am nothing without you. Lord, I cannot, Lord, rely in my own ability, in my own power, O God. Lord, I only rely upon the Holy Spirit. So the Holy Spirit, Lord, anoint me, O God, and give me the boldness, O God, to speak thy words. And let the words that will come out from my mouth, O God, will be a living word that came from you. Father, I declare, O God, that, Lord, today, the people, all your children who will hear this word will be blessed, O God. It will increase their faith, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. And I declare victory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory. God. So, ayon sa sinabi ko kanina, tingnan po natin, pag-aralan po natin ang iba't ibang katangian ng pananampalataya ng senturyong ito. Bakit naman ang ating Panginoon? Bakit naman ang Panginoong Hesus sa ating isang karakter na ito, no? Ang centurion. Ang kwento ay hindi nagsimula sa isang theological debate, kundi sa isang iyak ng matinding hirap. Itong centurion, mga kapatid, ay isang lalaking sinanay sa brutal at walang awang sining ng pakipagdigma, no? Magaling sa pakipagdigma, kaya naging kapitan, no? Lumapit kay Jesus na nagmamakaawa, no? Nagmamakaawa. Imagine, he is not a Jew, he is not a believer, pero nagkaroon siya ng paniwala, pananampalataya kay Jesus, kaya siya lumapit kay Jesus. No? Hindi para sa sarili niyang buhay ang paglapit niya kay Jesus. No? Hindi para sa promosyon niya, hindi para sa kayamanan niya,
He comes on behalf of His servant. Dito ay tumutukoy sa isang batang lalaki. Ang batang lalaking ito ay personal slave, no? Katulong ng centurion, no? Sa lipunan ng mga Romano, ang mga alipin, mga kapatid, ay tinuturing lang na gamit. Parang gamit lang. Kapag nasira na, di ba sa atin, kapag hindi na talaga mapakinabagan, tinatapon na natin, no? Ipakilo, itapon sa basurahan, no? Parang ganito, no? Sa kanilang kaugalian ng mga Romano. So kapag nasira, tinatapon na parang basura. Pero itong matigas na commander na ito ay durog ang puso. Nagkaroon po siya ng habag para sa kanyang alipin. No? Tiningnan niya ang lumpong bata na nahirapan ng husto at ang puso niya ay nagdurugo para sa kanya. No? Kaya ang isang katangian ng pananampalataya ng centurion ito, his faith, he has a compassionate heart. No? Amazing faith is compassionate. Mayroong habag na hahabag siya. Tingnan natin, pinapaalala nito sa atin ang puso ng isang ina. Sino ba yung mga ina sa atin dyan? Ina o ama. Kapag ang isang maliit na bata ay nilalagnat sa kalagitnaan ng gabi, binabantayan ang bata hanggang makatulog, no? Pero sino ang gising? Sino ang hindi mapakali? Siyempre ang ina, no? Kasi binabantayan niya, masakit yung anak niya. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ito palagi kong sinasabi, pinto ito. Nung namatay ang first wife ko, si Matt, yung aming pangalawang anak, 2 years old lamang. So, sinama ko uli, pabalik dito diyan sa, sa lugar ninyo ngayon. No? So, 2 years old siya noon. Ako ay nagtatrabaho sa araw at nag-aalaga ako sa kanya sa gabi. Naranasan ko po yan na nagkaroon siya ng sakit. Nagkalagnat po si Mac. At buong gabi, hindi ako nakatulog. Nagpupunas ako ng bimpo na may yelo kasi yung mga samahan ko noon sa flat, no? Ang mga samahan ko sa flat ay mga nurse din dyan sa Elfan. So, ang aming tirahan noon malapit lang kay Omar, sa bakalan ni Omar, doon kay Mato. So, naranasan ko yung kapatid, wala akong tulog sa gabi. Pumasok, kinabukasan, ako ay pumasok sa trabaho, nahuli ako ng aking amo, natutulog sa aking upuan. No? At nung nahuli niya ako, nagtanong bakit ako natutulog, sabi ko siya wala akong tulog kagabi dahil nagkasakit yung anak ko. Hindi binantayan ko para sa kanyang sakit, para bumaba ang kanyang lagnat. So, ganun mga kapatid, na ang magulang, no? Ang magulang talagang magpupuyat yan kapag sila po ay may anak na nagkakasakit dahil mahal po nila. So ganito po ang puso ng centurion ito, no? Siya ang tingnan natin. Ang ganyan ang puso ng centurion ito mga kapatid. His servant was paralyzed in bed, but the centurion was paralyzed in his soul by grief. This is the first mark of an amazing faith, mga kapatid. It is deeply compassionate. Magkaroon ng compassion. No? Ang totoong pananampalataya ay hindi lang tumitingin pataas sa Diyos. No? Tumitingin din ito sa isang nasasaktang mundo. It intercedes for others. Maaaring yung others na ito mga kapatid ay
kapamilya mo, asawa mo, mga anak mo, nanay mo, mga kapatid mo, mga relatives mo, kaibigan mo. No? You have the compassion para sa kanila. Hindi lang yung nagkaroon ka ng compassion para sa sakit nila, physical. Magkaroon ka ng, kundi magkaroon tayo ng compassion para sa kanilang kaluluwa. That's why we have the burden, we have the heart na sila din po ay masiran po natin. No, lalo kung sila ay hindi pa mananampalataya, we have the burden to share to them the love of God. So, now if we have compassion for others, ito yung ating mission to bring people to the presence of God. TCFIM, yan ang ating mission. Hindi lang yung tayo lang para sa sarili natin, mga kapatid. No? Abutin natin ang mga hindi pa nagkaroon ng relasyon kay Lord. No? I-abot natin, i-share natin ang gospel sa kanila. Kaya ganun na lang, mga kapatid, ang aking kulit. No? Na dapat bawat mananampalataya knows how to share the gospel. You cannot share the gospel if you don't know. No? Tingnan mong mabuti ang sarili mong buhay, kapatid. Kapag nagdarasal ka, ang iyong panalangin ba ay para lamang sa sarili mo? O sa sarili mong pamilya? O para sa sarili mong pera? O para sa sarili mong comfort? Do you carry the burden of the broken? Ha? Sino ang dinadala mo sa paanan ni Jesus ngayon? Amazing faith refuses to watch others suffer in silence. Kinukuha nito ang sakit ng iba at nilalapit patungo sa tagapagligtas katulad ng ginawa ng centurion. Kaya ang centurion ay may pusong mahabagin noong lumapit siya kay Jesus. Ha? Kasi tinitingnan ng Lord yan. Yung pagiging compassionate natin, if we intercede to the Lord for others, He is looking into our hearts. Tinitingnan niya ang heart natin kung may compassion tayo sa Kanya. No, sa iba. No? So unang katangian ay ng centurion ay mayroon siyang pusong mahabagin. No? Pangalawa po, amazing faith submit to the spiritual authority. No? In Matthew chapter 8 verse 8 and 9. So nang marinig ni Jesus ang hiling ng centurion, sabi ni Jesus, ang reply ni Jesus Christ sa kanya, I will come and heal him. Positive response. Pero, alam niyo ang nangyari? Pinigilan siya ng centurion. Anong sabi ng centurion? Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Hindi ako karapat-dapat, Lord, na ikaw ay pumunta sa aking sambayan, sa aking bahay. No? Nagkaroon po siya ng humbleness, no? So tingnan ninyo ang humility ng centurion na ito. Ang taong ito ay may backup ng buong Roman Empire. No? Sa totoo lang, kasama ng centurion ang mga kawal niya. No? May backup ng buong Roman Empire. May mga sandata sila, fully armored, at ang mga sundalo handang sumunod sa bawat utos niya. Pero he could have demanded Jesus. No? He could have demanded Jesus and tell Jesus, go to my house and kill my servant.
No, pero hindi niya ginawa. Pero sa halip, hinubad niya ang kanyang mga titulo. Hinubad niya ang kanyang pride. At nagpakababa siya. He recognized na sa harap ng hari, ng mga hari, siya ay walang-wala. Humility is the soil where amazing faith grows, mga kapatid. At pagkatapos, ipinaliwanag niya kung bakit. No? Nung sinabi niyang, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Pinaliwanag niya kay Jesus Christ doon sa verse 9. Sabi niya doon, ako'y nasa ilalim ng nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal, no? Meron din siyang mga nasasakupang mga kawal. So, kapag inutusan ko ang isa pumunta karoon, siya ay pumupunta. At ang isa naman, halika! Siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. So, makita natin mga kapatid, makita natin dito na naintindihan ng centurion kung paano tumatakbo ang sistema ng mundo. No? Tumingin siya lampas sa maduming sandalya at simpleng damit ni Jesus Christ. Hindi siya nakakita ng isang simpleng karpintero. Mga kapatid, actually, Jesus Christ, He is a carpenter helping his father Joseph. No? Noong panahon na yon. So, ang nakita ng centurion ay ang commander-in-chief. No? Commander-in-chief ng langit at lupa. So, ito yung nakikita niya kay Jesus Christ. No? Hindi niya nakikita si Jesus Christ na simple karpintero. No? Na-realize niya na kung paano ang isang salita mula sa isang Roman official ay kayang magpakilos ng mungbo. Kaya, naniwala siya na sa isang salita lang mula kay Jesus Christ ay kayang mag-utos sa sakit na umalis sa katawan ng tao. Hindi niya kailangan makita ang mga palatandaan. Hindi niya kailangan ng ritual. Hindi niya kailangan ang nahawakan pa niya ni Jesus Christ, ang bata, upang ilihan. He trusted the absolute, sovereign authority and power of the Son of God. No? Nakilala niya na alam niya na si Jesus Christ ay mayroong magagawa. Nothing is impossible. No? His power is not limited. Tingnan mo that faith of the centurion, mga kapatid, he recognized the authority and power of Jesus Christ. See? The third, ang tatlong katangian na mayroon po ang centurion. He relies solely on the Word. No? Amazing faith relies solely on the Word. Dito, napapasok ang makapangyarihang mga salita sa buong passage na ito. Mga salita na dapat umalingaw nga sa ating mga puso. Ngayon, sabi ng centurion, mga kapatid, ano sabi ng centurion sa kanya? Sa Matthew chapter 8, verse 8. Ano sabi doon? But just say the word, and my servant will be healed. Tandaan niyo, mga kapatid, not the word. No? Sabi niya, just say the word. Isipin mo na binigyan ka ng isang piraso papel ng isang taong walang pera. Imagine mo, binigyan ka ng isang taong
binigyan ka ng papel ng isang taong walang pera. Tandaan niyo kwento walang kwenta, di ba? Walang kwenta. Kahit anong isulat na doon, hindi mo mapapaniwalaan. Pero, isipin mo kapatid, kung ang pinakamayamang bilyonaryo, halimbawa si Bill Gates, o halimbawa si Bilyar sa ating bansa, o si yung mga mayaman doon, sila nagbigay sa'yo lumapit sila sa'yo at nag-abot ng isang may permado blank check at sinabi sa'yo, sige, sulat mo kung magkano ang kailangan mo at babayaran ko. Bakit? Ang tanong, bakit ka magtiwala sa papel na yon? Bakit? Ano yung dahilan? Bakit ka magtiwala sa papel ng bigay ng bilyonaryo? Pero doon sa mahirap, doon walang pera, hindi mo mapagkatiwalaan. Hindi dahil sa ganda ng papel, mga kapatid. Hindi dahil sa ganda ng papel, kundi dahil sa pangalan at yaman ng taong pumirma nito. Di ba? Dahil sa yaman. Sa pangalan at yaman ng taong pumirma nito. Kaya kami naniwala. So, ganun din mga kapatid sa centurion. The centurion know that Jesus' word was a blank check backed by the power of heaven. Gets ninyo? I want to hear the word. Amen? Amen. Okay. Kaya nung sinabi niya, just say the word. Ang ibig niyang sabihin ay, Lord, sapat na sa akin ang perma mo. Sapat na sa akin ang pangako mo. Mga kapatid, dito sinusubok ating pananampalataya. Nabubuhay tayo sa isang mundo na humihingi na makita muna bago maniwala. Diba? To see is to what? Believe. Diba? Yun ang to see is to believe. Pero sinasabi natin, o sinasabi ng ibang tao, Lord, kapag binago mo ang sitwasyon ko, saka ako magtiwala sa iyo. Di ba? Kailangan mo na makita, O, saka ako magtiwala sa iyo kapag binago mo ang sitwasyon ko. Mayroon pa. Kapag pinagaling mo ang katawan ko, saka kita pupurihin. Set ng condition, Kapag inayos mo ang pamilya ko, saka kita sundin. Marami pa, So, pero ang sabi ng centurion, mga kapatid, ang centurion naman, hindi niya ginamit yan. Ang centurion, sinabi ng centurion, your word is enough. Kaya kapag sinabi ng medical report na wala ng pag-asa, sabihin mo, Lord, you are the great healer and your word is enough. Kapag simot na ang bank account at nagpatong-patong ang mga bayaran mo, bill sa kuryente, bill sa internet, at bill sa tubig, mga tuition fee ng mga bata, at iba-iba pa. Sabihin mo kay Lord, Lord, sabihin niyo ko, Lord, your word is enough to supply all my needs. Because anong pangako ng Panginoon? I will supply your needs, All your needs according to His riches and glory. In Christ Jesus, di ba? Amen. Ito pa, kapag ang puso mo ay nadudurog, karoon ka ng emotional problem, kapag ang puso mo ay nadudurog sa kalagitnaan ng gabi, parang magsaka, iniwanan ka, may nangyari sa relasyon mo, o may namatayan ka, o whatever.
na mga nangyari sa buhay mo, sabihin mo kay Lord. Ano sabihin mo kay Lord? Lord, your word is enough to comfort me. Diba? Because our God is the God of comfort. No? He is a good comforter. The Holy Spirit. He sent His Holy Spirit to comfort us if we need comfort. Amen? So, amazing faith, mga kapatid, doesn't need to see miracles in advance. Hindi, di ba, yung definition ng faith kanina, binasa natin, no? Hindi pa nangyari, si Abraham, yung preaching ni Pastora Claudia last Friday, di ba? Oh, by faith, naniwala si Abraham, God will provide. He is Jehovah Jireh. No, imagine, umakyat siya sa bundok upang ialay ang kanyang anak. He has in the heart of Abraham, God will provide. No? Nagtiwala siya sa Diyos. Nagtiwala siya na hindi tayo tinawag o hindi siya tinawag ng Diyos upang mapasama, no? Diba? So, umaasa lang ito ng buo. No? Umaasa lang ito ng buo sa katapatan ng promise keeper. Mga kapatid, tayo nananampalataya, umaasa lang tayo ng buo sa katapatan ng ating promise keeper. Who is the promise keeper? Our Lord. No? Kung sinabi ng Diyos, settled na yun, paniwalaan mo kapatid, settled na yan. No? Sabi ng centurion, sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. By faith. No? Kaya, ito ang nakapagpamanga sa Panginoon. Ito ang nasa puso ng pananampalataya ng centurion. He did not ask for what? The centurion did not ask for a special ceremony to heal his servant. No? Ang centurion ay hindi nag-request for a physical touch of Jesus Christ. Diba? Hindi siya nag-request, puntahan mo. Diba? Siya pa nga yung nagsabi na by His word. Sabihin lang niya, no? Sabihin lamang po niya ni Jesus Christ at gagaling na ang kanyang katulong. No? So, he did not request for a visible sign. He simply trusted the word of Jesus. Ang tanong mga kapatid, gaano natin, no? Gaano tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos sa buhay natin? Ha? God's word is powerful. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon, di ba? Sinong naniwala? Say amen. Amen. The Bible declares in Psalm 107 verse 20, ang sabi doon, He sent His word and healed him. Yan ang salita ng Panginoon sa Psalm 107 verse 20. So, remember, God created the universe through His word. Doon sa creation, sa Genesis chapter 1, di ba? Jesus rebuked the storm with His word. And demons fled at the word of Jesus. So, the centurion believed that one word from Jesus was enough. Kayo mga kapatid, do you believe that one word from our Lord Jesus Christ is enough to meet your needs? I want to say, to hear if there is somebody said, Amen? Amen. Amen tayo. Naniwala ba kayo? Amen. So, that's why mga kapatid, trust
in the promise and in the word of our Lord. You know, you will not know the promise and the word of Jesus if you are not reading and studying the Bible. No? I encourage you mga kapatid to increase your faith. Continue your devotion. Reading the Bible. No? Instead of putting too much time in watching television. Oh, wala na palang television, sorry ha. Wala na palang television yan, di na uso, no? Yung gadget na. Yung mga cellphone na, nandoon na yung mga teleseries. No? Mga teleseries, no? Mga drama. Na ubos yung panahon sa kapapanood ng mga teleserye o whatever. No? Mga iba pang mga panahon na binibigyan natin ng mahabang oras, nagpupuyat po tayo. Binibigyan po natin yung isang bagay na nagpupuyat po tayo. Kagabukasan, pagdating ng Friday, lugo-lugo tayo kasi nagpuyat po tayo. Dapat nakapagpahinga tayo. Nagkaroon po tayo ng enough sleep sa gabi, ng wibis ng gabi para kinabukasan, ang katawan po natin ay ready to serve the Lord. Now, spare your time to read the Bible daily. Because the anointing of the Lord, it will not just come nga parang abracadabra, nagkaroon ka na kaagad ng anointing. No? Kailangan mga kapatid mag-aral. No? Huwag kayo pagtamad-tamad sa pagdalo ng mga Bible study na ginagawa ng ating butihing Pastor Eli. Ha? And also, have a habit, mga kapatid, na mayroon kayong daily devotion. Amen? So, what promise of God are you holding in your life today? Anong tanong ko? Anong pangako ng Diyos na hinahawakan mo sa iyong buhay ngayon? Ano yung pinaghawakan mo? When circumstances contradict God's promises, choose to trust to His Word. Faith is not trusting circumstances. Faith is trusting what? Trusting the Word of God. The Word and promise of God. So, the fourth, pang-apat na katangian ng amazing faith is be humble itself before God. You must humble before God. Kanina, nadaanan na po natin yan. In Matthew chapter 8 verse 8, sinabi doon, I am not worthy that you should come under my roof. Diba? So, despite his rank and position, the centurion remained humble. Diba? May power siya eh. Sila yung may nasa kapangyarihan at that time, no? Sinasakop na yung lugar ng Palestine is under their management, no? This centurion possessed authority, influence, military rank, yet before Jesus, he said, I am not worthy. He humbled himself. No? So, ang leksyon diyan mga kapatid, humility attracts God's favor. And pride says, I deserve God's blessing. No? Ganun ang pride eh. Deserve ako sa blessing ng Lord. Kasi ganito ako. No, nagmamalaki pa, no? Na, naglilingkod ako, I am a tithes giver. No, naglilingkod ako sa kanya, kaya dapat i-deserve ako para sa blessing niya. No? That's pride, mga kapatid. No? Humility says, I need God's mercy. You know? Sabi doon sa James chapter 4 verse 6, anong sabi doon? God resists the proud, but gives grace to the humble. Wow.
water always flows to the lowest place from the upper, no? Ang tubig, mga kapatid, sa bundok, di ba? Hindi maaring ang tubig na nasa dagat ay akyat papuntang bundok. Ang tubig na sa mataas na lugar ang siyang mag-flow hanggang sa pinaka mababa na lugar. No water flows to the lowest place. So likewise, God's grace flows towards humble heart. Diba? God can do more humble believer than with a proud and talented one. So, number 5, amazing faith receives the miracle of God. No? Amazing faith receives the miracle of God. So, humarap si Jesus sa karamihan. Diba? Ito yung mukha natin sa Matthew chapter 8 verse 13. Humarap si Jesus sa karamihan, namangha, no? Namangha at sinabing, hindi siya nakakita ng ganitong klaseng mananampalataya sa buong Israel. At pagkatapos lumingon siya sa centurion nang may pangakong umabot hanggang sa kawalang hanggan. Ano sinabi niya doon sa centurion? Go! Let it be done. Sa Matthew chapter 8 verse 13 na, go! Let it be done just as you believe it would. Ha? At nakasulat sa Biblia na ang servant ay gumaling. Ang servant ng centurion ay gumaling at that very hour. No? Ang distansya ay hindi hadlang kay Jesus. No? Ang oras ay hindi hadlang. Ang tindi na paralysis ay hindi hadlang, mga kapatid. Dahil nagbigay daan ang pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok. Ang alipin ay hindi gumaling para sumampalataya ang centurion kay Jesus. No? Iyan ang objective. Hindi gumaling ang alipin para mananampalataya ang centurion kay Jesus. Ang centurion, no? Kundi ang centurion ay sumampalataya kaya gumaling ang alipin. Ulitin ko. Ang centurion ay sumampalataya kaya gumaling ang alipin. So magkaroon muna pala ng pananampalataya. Diba? Para magkaroon, mag-manifest ang power ng Lord. Diba? Hindi muna yung mag-manifest muna makita muna ang kapangyarihan ng Diyos bago ka mananampalataya. No? Katulad nung kanina, to see is to believe. Diba? So dapat ganon ang natin sundin. Matthew chapter 8 verse 10, and his servant was healed at the same hour. So Jesus responded to the centurion's faith. The servant was healed instantly. Mga kapatid, notice, the centurion did not see the miracle happen. He trusted before he saw results. Minsan ganun tayo, pag may tiwala ka doon sa kapwa natin, di ba? Binigay mo ang isang trabaho sa isang kakilala mo. May magtanong, kaya ba niya yan? Magagawa, kaya niya yan? Pero kung ikaw nakilala mo ang taong yan, na kung saan mayroon kang task na binigay sa kanya, masabi mo, kaya niya yan. Magaling siya dyan. No? No? Halimbawa, kaya nga mga kapatid, halimbawa, binigyan ng task, pangunahan mo yung music ministry, tapos sabihin niya, kaya niya kayang gampanan yan? Kaya niya kaya magigitara? Kaya niya kayang umawit? Kilala mo na kaya niya. Kaya niya yan, kuya. Magaling niya umawit. No? Maraming salamat, kuya. Pastor Eli, may mga bagong manggagawa daw tayo dyan.
pinadala si Lord sa music, no? At I continue to pray for the music ministry, mga kapatid. I really want to see music ministry na lumalago, nagkaroon ng development ng ating music ministry. I expect, mga kapatid, this, every month we decided to have monthly theme so that it will not be hard for the music ministry to choose the song that they are going to sing. I'm expecting that this month ang ating mga awit is about faith. I don't know kung nagkaroon ba tayo ng kanina, really naghanap ako ng Lord, meron bang about faith na awit na inawit? Mga kapatid, ako naniwala, mga kapatid, na may mga area pa for improvement. No? Humble lang tayo. Huwag kayo ma-open sa akin. Ganun. Open review is what? Better than secret love. Mahal ko kayo lahat, mga kapatid. No? So try your next month, sa susunod na mga buwan, try, select the song ugma sa tema ng buwan na mayroon tayo sa buwan. No? Kung nahirapan kayo magpili, pwede kayo mag-consult sa akin. Tay, ano yung mga awit na pwedeng para sa tema natin? No, hindi ko kayo diktahan, pero bibigyan ko lang kayo ng mga awit na ugma. No? So, balik tayo doon sa ating balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. So, the centurion did not see the miracle happen. He trusted before he saw result. That is genuine faith. Faith opens come before the miracles. Many people want proof first and faith later. Diba? Ganon yung kanina. To see is to believe. God called us to trust in Him first. So, alam niyo mga kapatid, yung mga farmers, magsasaka. Farmers plant seeds before they see harvest. Di ba? Hindi naman pwedeng na makita nila yung harvest before they plant the seed. Mauna muna mag-plant sila ng seeds. Then, mag-antay sila. No, mag-antay ang farmer na lumago ang kanyang tinanim. Whether palay or whatever tinanim nila. No? So, mga kapatid, likewise, believers trust God before they see answers. Ganon din sa ating mga mananampalataya. First, we need to trust God. No? Trust God before we see the answer of our prayer. No? So, some of you or some of us are praying for what? Praying for healing, praying for restoration, praying for our family, praying for financial provision, and of course, we are praying also for salvation of our loved ones. No? So, what we need to do, mga kapatid, just continue trusting God. His timing is what? Perfect. The timing of the Lord is perfect. So the question is not whether Jesus can perform miracles. The question is whether He can find faith. In Luke chapter 18 verse 8, when the Son of Man comes, He will really find faith on earth. Sabi nga doon, pagdating po sa second coming ng Panginoon, maghahanap siya ng mga tao na mananampalataya sa Kanya. So the world is filled with what? Fear, and doubt, anxiety, unbelief.
But God is looking for believers who will trust Him completely. People who say, Lord, no? Ang mga tao, ito yung hanap ni Jesus Christ. Naghanap siya ng mga tao na magsabi sa Kanya, Lord, Your word is enough. Mga kapatid, konklusyon na po tayo. Jesus ay wala na siya dito ngayon sa lupa. Ibalit, He is now seated at the right hand of the Father in heaven. Pero pakinggan ninyo ako na mabuti. Jesus is still looking for this kind of faith like the faith of the centurion today. Nung unang panahon, nung maimbento ang kauna-unahang long distance telegraph system, nagpadala sila ng mensahe gamit ang kuryente, no? Na dumaan sa mga wires mula sa isang lungsod patungo sa isang lungsod. No? Ang kauna-unang opisyal na mensahe na ipinadala nila ay isang bersikulo sa Biblia na matatagpuan sa Numbers chapter 23, verse 23. Alam niyo po ano nakasabi doon? What hath God wrote? O sa Tagalog, anong kamangha-manghang bagay ang ginawa ng Diyos? Ang wires na yun ang nagdala ng boses sa kabila, no? Nang napakalayong distansya. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay parang telegraph wire na yun. Maaaring pakiramdam mo ngayon, napakalayo mo sa Diyos. Maaaring pakiramdam mo, nasa madilim ka, nasulok, at hindi ka naririnig ng langit. Pero ang pananampalataya ng centurion, ang nagpatunay na ang isang salita ni Jesus ay kayang tumawid sa anumang distansya para abutin ka kung nasaan ka man. Ang mundo, mga kapatid, sa paligid natin ay nalulunod sa dagat ng pagdududa. Sana hindi ka kasama doon. Takot, at kawalan ng pag-asa, hopelessness. Pero, sa kabila ng ingay ng mundong ito, mga kapatid, Jesus is searching. Tinitingnan niya ang ating fellowship. Tinitingnan niya ang loob ng inyong tahanan. Tinitingnan niya ang inyong puso. And He is asking, makakita ba ako ng ganitong klaseng mananampalataya katulad ng centurion? Makakita ba siya ng pananampalataya na nagmamahal sa mga nasaktan? Nagkaroon na yung mayroon bang mananampalataya na may compassionate heart, mahabagin? Isang pananampalataya na yumuyukod sa matinding pagpakumbaba. Pananampalataya na humble. Isang pananampalataya na hindi kailangan ng ingraming palabas o milagro muna, kundi simpleng tumayo lang sa matatag na pundasyon ng kanyang mga pangako o salita ng Panginoon. By His word, doon siya tumatayo. Ano man ang higanti na kinakaharap mo ngayon, kapatid, ano man ang sakit sa puso na nagpanatili sa iyong gising na gabi, inahamon ko ikaw, kapatid. Inahamon kita, hindi suntukan. Inahamon kita. Ibaba mo ang iyong alalahanin at kunin mo ang pananampalataya ng centurion. Hayaan mo na ang panalangin mo ngayon ay maging isang iyak ng buong pagsuko
tumingala ka sa langit at ideklara mo ito, sundin mo ang salita ko. Lord, hindi ko kailangan ng tanda. Hindi ko kailangan makita muna. But just speak the word and I know you will do it. Amen and amen. Amen. Yes, Lord. Panginoon, sa oras nito, maraming salamat, O Diyos, na binigyan mo ako ng pagkakataon na nakapag-impart, Panginoon, ng iyong salita para sa mga anak mo. Lord, sinisiruhan ko ang mga salita, bawat kataga, Lord, na narinig ng mga anak mo, Lord, patungkol sa pananampalataya, kamangamanang pananampalataya ng senturyon. Ang napag-aralan, Lord, namin sa araw na ito, Lord, ay Lord, maisa pa mo buhay namin, Lord. Nais namin, Lord, na magkaroon kami, Panginoon, ng buong pagtiwala, pananampalataya, Lord, sa iyong mga pangako, sa iyong salita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi, ikaw, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang nagsabi, you will never leave us nor forsake us. Lord, I pray, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus. Lord, ikaw ang Diyos na magbago sa amin. We need, Lord, to increase our faith. Amen. Our trust in you. Sinabi mo, Panginoon, na Lord, huwag kami manangan sa aming sariling kaalaman. Amen. Pagkos, Panginoon, kami, Panginoon, Lord, yan ay magtiwala sa iyo. Amen. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding and in all your ways. Lord, we will have to acknowledge you. And you said, you will direct our straight path. Yes, Father, right now, Lord, minister to its soul, Lord, the people who are listening today. Lord, you are the God who knows everything because you are the all-knowing God. So touch, Panginoon, that person, ang kapatid na yan, na mayroong pangailangan. Just say the word, Panginoon, para sa pangailangan ng aming kapatid, Lord. Ikaw, Panginoon, Lord God, nakakabatid sa pangailangan niya, sa kanyang prayer, Panginoon, Lord God. Lord, just say the word, Lord. And Lord, you will meet, Panginoon. Something will happen, O God. Lord, your miracle, O God, will manifest upon, Lord, the life of that person. Maring, Lord, ang panalangin, ang kanyang kahilingan ng kapatid ko ay about financial, about emotional, about health, physical health, about restoration, whatever, Panginoon, Lord God, na, Lord, sa oras na ito, nilalapit niya sa iyo. Just say the word, O God. And Lord, that brother or sister will receive, Father, the answer, O God, to his prayer. Thank you, Father, to all the glory, honor, and adoration, O God, belongs only to our Lord Jesus Christ. This is all we pray, Father God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. All the children of God will say, Amen. Amen.